Nang magsimula ako sa aking pag-aaral tungkol sa pagkain, bilang gamot, hinarap ko ang isang napakapait na katotohanan. Tila hindi interesado ang industriya ng pagkain sa kalusugan at ang nakakalungkot, hindi rin gaanong pinapansin ng industriya ng medisina ang tungkol sa pagkain. Magandang araw po mga lolo, lola, tito at tita. Ako po si Dr. Victor Castillo. Ako ay isang medical doctor, isang scientist, at ang misyon ng aking buhay ay maging matibay na tulay na magdudugtong sa dalawang magkahiwalay na mundong ito. Gusto ko pong tulungan ang lahat, lalo na kayong mga nasa ginintuang edad na maging mas malakas, mas masigla, at higit sa lahat, ma-enjoy ninyo ang masasayang hapagkainan kasama ang pamilya nang hindi kayo natatakot sa bawat isusubo ninyo. Ang inspirasyon ko po ay hindi nagsimula sa mga malalamig na kwarto ng ospital o eskwelahan. Nagsimula ito sa aking pagkabata. Lumaki ako sa isang simpleng probinsya sa tabing dagat sa Batangas kung saan ang hapagkainan ng pamilya ay hindi lang pampuno ng tiyan kundi isang kayamanan ng ating kultura, isang maliit at natural na botika. Lumaki ako sa amoy ng nilagang dahon ng oregano para sa ubo sa pinitpit na luya na nagpapainit ng tiyan at sa malinamnam na sabaw ng malunggay na nagpapagaan ng pakiramdam sa mainit na panahon. Mahirap lang ang mga tao sa amin noon, ngunit mayroon silang matinding paggalang sa mga natural na biyaya na ibinibigay ng kalikasan at ng Diyos. Fast forward sa ilang taon nang pumasok ako sa medical school. Tinuruan ako ng mabuti para maging isang internist at vascular biologist, eksperto sa mga ugat ng dugo. Pinag-aralan kong maigi ang sistema ng sirkulasyon ng dugo. Nag-alaga ako ng iba't ibang pasyente lalaki at babae, matanda at bata, mga malulusog at mga taong nanghihina na dahil sa sakit. Ngunit sa lahat ng taon na suot ko ang aking puting uniforme, bilang doktor, may isang bagay na laging gumugulo sa isip ko at minsan ay nagbibigay ng bigat sa puso ko. Ang sentro ng makabagong medisina na itinuro sa akin ay halos nakatutok lang sa pagdiagnose, pagtukoy at paglunas sa sakit. Tinuruan kaming magreseta ng gamot, gumamit ng makina at gamitin ang pinakabagong teknolohiya para labanan ang kanser, isalba ang paningin o pagalingin ang mga nabubulok na sugat. Dati ipinagmamalaki ko kapag nakakatulong ako sa paggawa ng mga bagong paraan ng panggagamot. Ngunit sa kaibuturan ng aking puso, may isang boses na hindi tumitigil sa pagbulong. Kapag ibinuhos natin ang lahat ng ating lakas para gamutin ang isang sakit na sumabog na hindi ba't para tayong naghahanap ng lunas kung kailan huli na ang lahat. Sinasayang natin ang ginintuang pagkakataon, ang pinakamalaki at pinakamurang pagkakataon. Ang pigilan ang sakit na iyon bago pa man ito mag-umpisa. Araw-araw tayong dumadaing sa napakamahal na gastusin sa ospital sa mga bill na umuubos sa ipon ng isang buong pamilya. Ngunit kaya natin itong baligtarin. Kung alam natin kung paano pigilan ang sakit mula sa pinakaugat nito, makakatipid tayo ng napakalaking pondo para doon sa mga taong talagang kailangan ng tulong at hindi naiwasan ang sakit. Pagdating sa pag-iwas o prevention, agad naiisip ng iba ang pag-inom ng mga vitamins o food supplements. Ngunit mga tito at tita, mahal ang mga gamot, hindi lahat ay kayang bumili at ang pinakamahalaga, ang gamot ay laging may side effects. Ang atay at bato kidneys natin ang magdurusa kung aabusuhin natin ang mga gamot sa mahabang panahon. Dito ko naalala ang mga pagkain noong aking pagkabata. Ang pagkain ang pinakapatas, pinakaligtas at nagbibigay ng pinakamaraming saya na solusyon. Pwede ninyong gamitin ang pagkain bilang isang pang-iwas prevention imbes na maghintay na kailanganin ninyong uminom ng gamot para lang mabuhay. Ang kaisipang iyon ang nag-udyok sa akin. Bakit hindi natin dalhin ang mga pagkain sa laboratorio, gamitin ang pinakamahigpit na pamantayan ng makabagong siyensya para patunayan ang lakas nito? At doon na nagsimula ang aking paglalakbay para patunayan ang matagal nang ipinapasapasang kaalaman ng ating mga ninuno. Ikukwento ko po sa inyo ang pinakamalaking pagkagulat ko sa aking propesyon bilang isang mananaliksik.
Nangyari ito noong huling bahagi ng dekada 70 nang makipagtulungan ako sa isang nangungunang medical research institute. Ang trabaho ng aming grupo ay suriin ang mga potensyal na gamot mula sa botika para makita kung kaya ba nilang pumatay ng mga cancer cells. Nang mga panahong iyon, napakamatagumpay ng aming organisasyon sa paggawa ng maraming bagong paraan ng panggagamot. Kaya naman nagpasya akong gumawa ng medyo matapang na hakbang. Habang abala ang lahat sa pagsusuri ng mga sintetikong kemikal na ipinadala ng mga malalaking kumpanya ng gamot, palihim kong kinuha ang mga 10 sample ng gamot at pinalitan ko ang mga ito ng puro at natural na katas mula sa mga pagkain na ako mismo ang naghanda. Ginalingan ko ang pagtatago kaya hindi man lang naghinala ang mga technicians sa laboratorio. Para sa kanila, ang mga iyon ay simpleng mga numero lang ng kemikal na kailangang subukan sa mga cancer cells. At dumating na ang araw ng paglalabas ng resulta. Mga tito at tita, ito po ay isang napakahigpit na pagsubok kung saan ang mga sukat ay eksakto hanggang sa pinakamaliit na microgram. Nang hawakan ko ang papel na may resulta, napanganga ako sa gulat. Kumabog ng malakas ang dibdib ko. Ipinakita ng resulta na 50%. Opo, kalahati sa mga katas ng pagkain na palihim kong ipinasok ay may kakayahang pigilan ang cancer cells na kasinlakas at minsan pa nga'y mas magaling kaysa sa mga mamahaling gamot na sinusubukan namin. Iyon ay isang napakalaking paggising para sa akin. Sa sandaling iyon, nakita ko ang dakilang lakas ng kalikasan nang tignan ito gamit ang lente ng totoong siyensya. Hindi ito mga walang kwentang sabi-sabi, kundi mga katotohanang pinatunayan ng datos. Simula ng araw na iyon, nagdesisyon akong gamitin ang mahigpit na pamamaraang ito, walang palusot, walang kompromiso, para malaman kung ano ba talaga ang ginagawa ng pagkain sa loob ng ating katawan. Dahil ang pinakamasakit na katotohanan ngayon ay ang pinakamagandang paraan para humaba ang buhay ay hindi ang paghahanap ng magic na gamot na magpapabata sa atin kundi ang pag-iwas sa mga malulupit na sakit na magnanakaw ng inyong buhay. Sakit sa puso, metabolic syndrome diabetes, at ang nakakatakot na bangungot na tinatawag na cancer. Kung tatamaan tayo ng alinman sa mga sakit na ito, ang ating pagtanda ay malulubog sa sakit at matinding pagkapagod. Marami pa rin ang naniniwala na ang cancer ay isang parusa na itinakda ng tadhana o kaya ay namamana mula sa ating mga magulang at lolo't lola. Ngunit iba ang sinasabi ng siyensya, ang namamanang genes genetics ay nagdudulot lamang ng humigit kumulang 5 hanggang 10% ng mga sanhi ng kanser. Ibig sabihin, ang natitirang 70% ay nakasalalay sa kung paano tayo nabubuhay, kung paano tayo kumakain at sa hanging nilalanghap natin araw-araw. Hawak natin ng buong-buo ang kontrol. Hindi nyo kailangang mabuhay sa matinding takot kung may history ng cancer sa inyong pamilya. Siyempre, maganda ang malaman ang inyong genetic information, pero kung wala kayong budget para magpa-genetic screening, mag-focus na lang kayo sa mga bagay na kaya ninyong kontrolin. Bawasan ang paglapit sa mga lason at kemikal, kumain ng iba't ibang klase ng natural at whole foods, kumain ng maraming sariwang gulay at prutas. At ang pinakamahalaga, alagaan ninyo ang mga mikrobyo sa inyong bituka, gut microbiome. Kung alam natin kung paano protektahan ang ating immune system, kung paano putulin ang supply ng dugo sa mga maliliit na bukol bago pa man sila lumaki, at kung paano pababain ang pamamaga-inflammation na parang gasolina na nagpapalakas sa apoy ng kanser, malayo ang mararating natin sa pagprotekta ng ating sariling buhay. Ang ating katawan ay isang matibay na kastilyo, huwag lang tayong mismo ang magbubukas ng pinto para papasukin ang kalaban. Kung titingnan ninyo ang mga datos sa kalusugan ngayon, makikita ninyo ang isang tahimik na tsunami na paparating. Ang tsunami ay hindi agad bumabagsak. Unti-unti itong nabubuo sa malayo, lumalaki at bago pa natin mapansin ay huli na ang lahat. Iyan po ang larawan ng sakit na kanser ngayon. Ang mas nakakatakot, mabilis na bumabata ang mga tinatamaan ng kanser. Kamakailan lang nakarinig ako ng kaso
ng isang teenager na may colon cancer sa bituka. Noong nag-aaral pa ako ng medisina, ilang dekada na ang nakalipas, hindi ito nangyayari. Dati ang cancer ay itinuturing na sakit ng mga matatanda ng mga taong nasa huling yugto na ng kanilang buhay. Ngunit ngayon, umaatake na ito, pati sa mga kabataang wala pang 30 anyos, kahit sa mga nasa 40. Ipinapakita ng mga estadistika na isa sa bawat 2 lalaki at isa sa bawat 3 babae ang makakaharap ng anumang uri ng kanser sa buong buhay nila. Isipin niyo po na pumasok kayo sa isang elevator kasama ng 10 tao. 3 o 4 sa inyo ang may panganib na may dalang maliliit na cancer cells. Ang bilang na ito ay sapat na para pangilabutan ang kahit na sino. Ano ba talaga ang nangyayari? Bakit tila nawawalan ng lakas ang ating katawan? Ang totoo, hindi naman tayo ipinanganak na may mahinang katawan. Nang tayo ay likhain ang katawan ng tao, ay nakaprogram na may 5 dakilang biological na sistema ng depensa. Ang angiogenesis system na kumokontrol sa mga ugat ng dugo, regeneration system, mga stem cells. Microbiome ang mga mikrobyo sa bituka, DNA protection system, at panghuli ang immune system. Ang 5 sistemang ito ay parang mga matitibay na bakod na nagpoprotekta sa ating bahay. Ang angiogenesis ay ang bintanang salamin, ang immune system, ang mga gwardiya ang DNA, ang mga kandado at alarm ang stem cells, ang maintenance team, at ang microbiome ang mga tahimik na bantay. Kapag maayos silang gumagana, walang anumang sakit ang makakapasok. Ngunit ang problema ang ating modernong pamumuhay ay siyang pumipilit sa atin na sirain ang sarili nating mga panangga. Walang malay nating iniiwang bukas ang bintana, pinapatay ang alarm, at binubunot ang saksakan ng mga CCTV camera. Ang pabago-bagong panahon, polusyon, mga microplastics sa tubig, ang pag-upo maghapon, at lalo na ang pagdagsa ng mga chemical additives sa ating mga fast food. Ang lahat ng ito ay bumuo ng isang perpektong bagyo. Hindi tayo agad papatayin ng bagyong ito, kundi unti-unti nitong wawasakin ang ating immune system at magdudulot ng chronic inflammation o pabalik-balik na pamamaga. At ang pamamaga, gaya ng sinabi ko, ay parang isang malaking tangke ng gasolina na ibinubuhos sa nagbabagang apoy ng kanser. Pag-usapan natin ang ating microbiome, ang komunidad ng mga mikrobyo. May gusto akong ibunyag sa inyo na magpapabago ng tuluyan sa pananaw ninyo sa inyong katawan. Sa loob ng ating bituka ay may humigit kumulang 39 na trilyong bakterya na nabubuhay. Karamihan sa kanila ay nakatira sa ating malaking bituka, colon, ngunit lalo silang nagkukumpulan sa isang maliit na supot na tinatawag na cecum, ang parte kung saan nakadugtong ang ating appendix. Sa nakalipas na mga dekada, naniniwala ang Western medicine na ang appendix ay isang walang silbing parte ng katawan. Kapag binubuksan ng mga surgeon ang tiyan ng pasyente at nakita ang appendix, ang madalas na reaksyon ay, "Putulin na yan, nakakaabala lang yan." Para sa kanila, isa lang itong sobrang balat. Ngunit ngayon napipilitang yumuko ang siyensya at aminin ang pagkakamali. Ang appendix ay hindi walang silbi. Mayroon itong napakabanal na tungkulin, parang ang ating tonsil sa daanan ng ating paghinga. Ito ang mismong control tower na nagpapatakbo sa buong microbiome ng ating bituka. Dahil sa control tower na ito, alam ng mga good bacteria kung paano papatayin ang pamamaga, kung paano ikokontrol ang immune system, at kung paano magpadala ng senyales sa katawan para magpagaling. Kapag pinapasok natin sa ating katawan ang mga junk foods na puno ng preservatives, artificial sweeteners, at microplastics, literal na pinapatay natin ang mga mikrobyong ito at binubulag natin ang radar ng ating appendix. Hindi po ninyo ito kasalanan. Masyado nang puno ng lason ang ating modernong kapaligiran at sobrang tuso ng industriya ng pagkain. Kapag pumasok kayo sa supermarket, sasalubungin kayo ng mga makukulay na pakete ng pagkain, may mga nakasulat pang superfood, healthy, may vitamins. Huwag agad maniwala sa mga malalaking letra na iyon. Tignan ninyo ang likod ng produkto.
Tignan ninyo ang maliliit na letra ng ingredients na minsan ay kailangan pa nating kuhanan ng litrato sa cellphone at palakihin para lang mabasa. Ang mga letrang iyon ay nagtatago ng sandamakmak na chemical additives at preservatives. Kamakailan ipinagbawal na sa ilang bansa ang artificial food color na red dye number 3. Dahil nakakakanser pala ito. Pero ang nakakabaliw doon, 30 taon nang alam ng siyensya na nakakakanser ito. Sa loob ng 3 dekada, hinayaan nilang ihalo ito sa mga candy biscuit at makukulay na soft drinks na walang malay na binibili natin para sa mga apo natin. At ang mas nakakainis, kahit ipinagbawal na binigyan pa nila ng 2 taon ang mga kumpanya para ubusin ang mga lumang stock nila. Inuuna ng sistema ng pagnenegosyo ang kita kaysa sa buhay ng tao. Kaya naman hindi ninyo pwedeng iasa ang inyong kalusugan sa ibang tao. Walang anumang superfood sa loob ng kahon o lata ang makakapagligtas sa atin. Ang tanging pinakamagaling na nilalang sa mundo na kayang magligtas sa inyo ay ang mismong katawan ninyo basta't bibigyan ninyo ito ng tamang pagkain. Kung nainis na kayo sa kwento ng red dye number 3, baka mas magulantang pa kayo sa katotohanan tungkol sa mga pagkain araw-araw sa ating hapagkainan. Alam niyo po ba na idineklara na mismo ng World Health Organization WHO ang processed meats bilang Group 1 carcinogen o sigurado ng nakakakanser? Ibig sabihin, ang panganib na dulot nito ay kasing lala na ng paninigarilyo o ng lason na arsenic. Kapag narinig ito, marami ang natatakot at nagtatanong. Ibig sabihin, hindi na tayo pwedeng kumain ng karne. Hindi ko po kayo pinipilit na mag-vegan o mag-vegetarian kung hindi ninyo gusto. Laging balanse ang pananaw ko. Ginawa ang tao para kumain ng halaman at karne. Ang mga taong pinakamatatagal mabuhay sa mundo, yung mga lagpas 100 taon, ay kumakain pa rin ng karne at isda. Pero kinakain nila ito ng may limitasyon at higit sa lahat, ang kinakain nila ay totoong pagkain o whole foods. Ang isang platong pinakuluang sariwang baboy, isang palayok ng sinaing na tulingan, o isang mangkok ng sinigang na baboy ay ibang-iba sa mga karneng dumaan sa pabrika. Ang problema ay masyado nating inabuso ang pagkain ng red meat at mali ang paraan ng pagluluto natin. Ang sariwang karne na inihaw sa uling hanggang sa masunog at mangitim ay lilikha ng maraming lason. Ang isang hiwa ng manok na binalot sa harina at ibinabad sa kumukulong mantika na paulit-ulit na ginagamit ay nagiging bomba na sasabog sa ating puso. Ngunit ang pinakamasama at pinakatusong kalaban ay ang processed meats, hotdog, hamon, cold cuts, maling at tosino galing sa pabrika. Isipin ninyo ang mga bilog na bilog at makikinis na hotdog sa estante ng supermarket. May hayop ba sa mundo na pinanganak na may perpektong hugis na ganyan? Siyempre wala kinuha ng industriya ang mga pinakatira-tirang parte, ang mga hindi na mapapakinabangang parte ng karne at giniling ng pino. At paano nila pinagdikikit ang mga giniling na iyon? Gumagamit sila ng kemikal na tinatawag na meat glue. Opo, ang teknolohiyang ito ay idinisenyo ng militar noong gitna ng ika-20 siglo, pero ngayon ay nasa loob na ng mga hotdog na kinakain ng mga bata. Pagkatapos, pagdikitin inilulubog nila ito sa mga tangke na puno ng preservatives, nitrates at syempre pinipinturahan ng pula para magmukhang sariwang karne. Ang hamon o hotdog na nakikita ninyo ay dumaan sa matinding pagbabago, kaya hindi na ito nakikilala ng katawan natin bilang pagkain. Ito ay mga kemikal na nagkukunwaring karne. Kapag kinakain ninyo ito araw-araw at inilalagay sa pandesal tuwing nagmamadaling almusal, direktang sinisira ninyo ang komunidad ng mikrobyo sa inyong bituka, pinupunit ninyo ang inyong immune system at ginigising ninyo ang cancer cells. Bawasan ninyo ito at kung maaari tuluyan ninyong alisin ito sa inyong kusina. Alam kong ang mga impormasyong ibinahagi ko ay maaaring magdulot ng pangamba at pag-aalala sa inyo. Ngunit huwag po kayong mawala ng pag-asa. Ikinukwento ko ang malulupit na katotohanan ito hindi para manakot, kundi para ibalik ang kontrol sa inyong mga kamay.
Tulad ng kwento ng isang batang babaeng pasyente na nakilala ko, na-diagnose siya ng glioblastoma, isang uri ng brain cancer na itinuturing ng maraming doktor na isang hatol na kamatayan na kadalasan ay 1 hanggang 2 taon na lang ang itatagal. Ngunit sa pamamagitan ng kombinasyon ng biological immunotherapy, pagpapagising sa kakayahan ng katawan na pagalingin ang sarili, at ang malaking pagbabago sa kanyang pamumuhay at pagkain, nabubuhay siya ng malusog sa loob ng mahigit 7 taon at wala nang natitirang cancer cells sa kanyang katawan. Ang ating katawan ay mas matibay at mas nakakamangha kaysa sa ating inaakala. Huwag hintayin na kumatok ang sakit bago kayo kumilos. Simula ngayon, punuin ninyo ang inyong refrigerator ng mga sariwang gulay at prutas, mga buto o nuts at whole foods. Magluto kayo sa bahay gumamit ng mga natural na pampalasa at lumayo sa mga makukulay na kahon ng pagkain na puno ng chemical. Kailangan ko po ang inyong munting tulong. Napapansin ko po sa mga mensahe at komento mula sa mga nanonood at nagbabasa ng aking mga payo na hindi nila namamalayan na hindi pa pala sila nakasubscribe sa ating channel. Maaari po bang pakicheck ninyo ngayon kung nakasubscribe na kayo? Libre po ito, aabutin lang ng 2 segundo at makakatulong ito para maabot ng channel na ito ang mas maraming taong katulad ninyo, mga taong naghahanap ng tunay at totoong impormasyon sa kalusugan na nakabase sa siyensya. Ang pagtanda ay hindi isang parusa na puno ng sakit at panghihina. Ang pagtanda ay isang regalo ng panahon, isang pribilehiyo, na dapat nating i-enjoy ng may malinaw na isip at malakas na katawan. Huwag ninyong hayaang sabihin sa inyo, ni numan, kahit pa ng malamig na sistema ng ospital o ng walang pusong industriya ng pagkain, na ang pagkakasakit ay normal kapag tumatanda. Ang susi ng inyong buhay ay wala sa kabinet ng gamot kundi nasa inyong sangkalan, nasa inyong kaldero, at sa bawat desisyong ginagawa ninyo sa inyong kusina araw-araw. Mahalin ninyo ang inyong katawan, alagaan ito ng may pag-unawa at pagmamahal upang ang bawat kainan ay hindi lang masarap kundi isang napakagandang gamot na nagpapagaling. Gintong aral. Imbes na umasa tayo sa mga gamot, kapag malala na ang sakit, gawin nating unang sandata ang malinis, natural at sariwang pagkain. Ikaw ang pinakamagaling na doktor para sa iyong sarili at ang iyong kusina ang pinakamabisang botika. Maraming salamat po mga lolo, lola, tito at tita sa inyong oras na basahin ang liham na ito. Huwag po kayong mahiya na mag-iwan ng komento sa ibaba para ibahagi ang inyong mga naiisip, mag-subscribe sa channel at pakishare ang artikulong ito sa inyong mga mahal sa buhay para sabay-sabay tayong bumuo ng isang malusog na komunidad. Ako po si Dr. Victor Castillo, hanggang sa muli. Maraming salamat po.